para naman po sa mga nag-aabang ng update, kay Liza Soberano, pati na rin siguro kay James Reid, na may mga kaibigan, may mga subscribers po tayo nagtatanong kung totoo nga daw po yung balita na ipinasara na ang lahat ng mga restaurants na pag-aari at minamanage ni Ginoong Jeffrey Co, na siyang tumatayong Jeffrey O. Sorry po. Ginoong Jeffrey O na siyang tumatayo rin namang parang presidente at manager nung agency or nung talent group na nag-collab sila ni na James Reid kasi 'di ba si Liza Soberano ay under sa management nitong si na James Reid, at napabalita pa nga na si Ginoong Jeffrey O parang special friend, kung hindi man ay boyfriend di umano ni Liza, kasi sa dinami-dami ng mga naging issues in the past. And nagpa-fast forward tayo kasi si Liza, after ng kanyang napaka-bonggang exposure sana dun sa Liza Frankenstein na ipinalabas noong February, medyo naging lukewarm din yung naging reception, at ang huli nga nating napapanood sa kanya or nakikita sa kanya yung mga ngayon nagsi-swimsuit na siya, may mga photoshoot na siya na naka swimsuit, naka bikini, na wala namang masama kasi part pa rin ito ng pag-mature, part pa rin ito ng growing up. And bilang actress, at lalo pat napakaganda naman niya, siguro yun ang isa sa mga kaparaanan kung paano niya gustong ipakita naman yung kanyang kakayahan at kagandahan. And pumutok nga lang itong balitang ito ngayong May 12 or 13, na di umano hinahabol uli ng BIR itong si Ginoong Jeffrey O, dahil may mga isyong tungkol sa resibo, hindi nag-i-issue, may mga resibong yung mga suppliers hindi nababayaran, etc. Na lahat may kinalaman sa pagpapatakbo ng negosyo, na kini-question na bilang isang Korean nga na national na nandito sa Philippines. Excuse me. Nasa ano ako? Anong ginawa mo? Wala, hindi ko na. Ano? I-stop ko. Wala ako na kasi post. In-stop mo? Para natin tutuloy. Ayoko ulitin yun, ang haba na. Tuloy mo na. Ha? Tuloy mo na. Di naman pala na post. Ikat na lang. Natuloy ko na, nagsasalita ka? Kakaloka ka. Leche ka doon. Ganun po talaga, pasensya na. Anyway, tuloy ko lang. Na ang lahat ng ito po ay may order ang BIR dahil nga po sa mga usapin sa pagpapatakbo ng negosyo, nakasama na din yung mga certificates, yung mga stocks, kasama yung bonds, kasama yung resibo, etc. Kaya parang pinagsabihan na sila ng tumatakbo ba? Pinagsabihan na sila ng BIR na parang may order na naisara. So nagwo-worry ang mga worried ang mga fans, lalo na ni Liza Soberano, kasi yung bang attachment, yung involvement man na nasasangkot lagi sa mga ganong pangit na issue o pangalang Liza, kahit hindi naman siya talaga directly involved, maliban lang sa itong mga taong nagpapatakbo rito ay may connection sa kanya. Diba? Si James Reid wala rin namang sinasabi, wala rin pinalalabas pang kung ano mang pahayag, pero aabangan po natin yan kasi for sure meron silang dapat na nasagutin, lalo pat may mga lalo pat may mga fans silang umaasa pa rin at naniniwala na ang lahat ng ito ay dapat na binibigyan pansin. Okay? So hintayin po natin yan. Sa kabilang dako, ang kabak-to-back na episode naman, dahil inuubo na ang inyong lingkod, humihingi po ako ng pasensya kasi pinipilit ko po talagang mag-vlog ng ilang episodes para po sa inyo, despite the fact na nangangati lalamunan ko at kailan lang po bumalik yung boses ko. Pero since po nga bumalik kami galing Bicol, nawalan po talaga ako ng boses, nagkasakit po ako at ako'y
may mga pinagdadaan ng physical na mga issue. Anyway, physical na mga issue. Baka naman yung mga ibang bashers ko dyan, kung ano-ano nang i-wish sa akin bigla. Wish me well naman, kayo naman. Anyway, ito yung may kinalaman, pahapiyaw na rin po dito sa kay Maricel Soriano. Yan, kasi di ba humarap siya sa Senado nung second week din ng April tulor ng May, nagkakamali-mali na ako. At talagang mas pinag-usapan pa yung kilay niya. Yung naka-arko niyang kilay kaysa dun sa mga naging pagtatanong sa kanya. Pero hahangaan natin si Maricel kasi despite the allegations and everything, hinarap niya ng buong tapang yung Senado at ipinahayag niya para sa kanya ay katotohanan niya. Kahit pa marami rin po kaming nababasa, marami kaming naririnig na di umano'y talaga namang hinuhusgahan na nila si Inay Maria or si Maricel Soriano. Lalo pat may pag-amin na si Maria na yung condo unit na di umano'y dapat na i-raid noong mga panahon na yon, noong mga taon na yon, 2011, 2012, ay inamin niyang pag-aari niya at naibenta na niya. But hindi naman conclusive yun para sabihin mong, di ba? But bayaan na lang po natin siguro sa mga otoridad yan. Ang mahalaga, kahit sabihin pa ng iba dyan na talagang kitang-kita na sa physical na anyo ni Maricel dahil yung pagsasalita niya ay may problema. Again, ang tingin ko naman po dito, bakit ba that was, kung totoo man ako, sakaling totoo man doon, nangyari mga 2010, 2011, ay ngayon, 2024 na, wala na bang karapatang magbago? If ever na pinagdaanan ni Maria ang ganun, wala na bang karapatang magbago ang isang tao at bigyan mo rin ng pagkakataon na eto nga, buong tapang at hinaharap niya ang mga ganitong kontrobersiya at iskandalo sa buhay niya. But then again, yan ay kung totoo po, 'di ba? Kasi ang makakapagpatunay lang na totoo yan ay yung mga nag-iimbestiga at nagprepresenta ng mga ebidensya. 'Di ba? Hindi dito sa kagaya kung nagba-vlog, nagsasalita ng ganito. Pero hindi ko rin naman pinagtatanggol si Maria. Ang kinikwento ko lang po dito ay yung naging proseso kung paano niyang hinarap sa Senado yung mga nagtatanong sa kanya kung paano siya na-involved sa di umano'y PIDEA list na sinasabi na yan at nasangkot ang pangalan niya. Kaya siguro gusto rin naman niyang linisin. But then again, yun na, sino ba tayo para na ang dami-dami namang mga ibang issue pa at mas mahalagang bagay na dapat pag-usapan or mga tao na dapat siguro tanungin pa sa mga kontrobersiya na involved tayong lahat or naapektuhan tayong lahat buong Pilipinas. Pero, di ba, hayaan po natin yan. Gugulong at gugulong ang hustisya dyan. Gugulong at gugulong ang mga bagay-bagay para ano tawag dito? Para makita natin sino ang nagsasabi ng totoo, ano ang mga ebidensyang pinipresenta dyan. Hihintayin po natin yan. Kasi nga, ang sistema dito sa Philippines, sabi nga natin, ang justice system natin, ang tagal na ilibing nabubulok na yung bangkay nung akusado, nung biktima or whatever, wala pa rin na ibibigay or na ilalapat na hustisya para doon. Pero ganun talaga ang buhay dito sa Pilipinas kasi pinabayaan po rin natin. May kasalanan din po tayo na hinahayaan natin na manatili at panatiliin ang ganitong sistema. Yung mga opisyal na binuboto natin minsan, alam naman natin ganito na ganyan, pinagkakatiwalaan pa rin. But then again, sabi ko nga, nakadepende po lahat yan sa mga ebidensya at sa mga gagawing pagdinig pa kung sakaling meron pa man. Para itong vlog na ito, ang Unbettable Channel, ay pinupuri lang ang katapangan at pagiging yung pagsasadula, hindi, yung pagsasapuso, yung pagsisiwalat ni Maria o Maricel Soriano nang nalalaman niya batay sa kanyang mga naranasan or ginawa, either totoo man yan o hindi. Again, yun po ang pinasabi namin, wala kami ditong hinuhusgahan. Ang Betnabus po, nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy niyong pag-unawa, pagtitiwala at paniniwala sa munting channel naming Unbettable Channel. Thank you very much. Good evening. Again, magpasensya niyo na po ako na mamalat. Sinusubukan ko pong kayanin ito para sa inyo po.